Naghanda ang Rusya ng bagong malalakas na pag-atake sa Kyiv, ngunit matapos ang pag-uusap ni Sergey Lavrov kay US kalihim ng Estado Marco Rubio, may tila bumigay sa Kremlin. Doon ay inihayag nila na sa gitna ng mga malalakas na pag-atake sa mga sentro ng paggawa ng desisyon, hindi nila tatamaan ang opisina ng presidente ng Ukraine at ang Verkhovna Rada. Ayon sa lohikang ito, di umano ni si Volodymyr Zelensky ni ang mga mambabatas ng Verkhovna Rada hindi silang kumokontrol o nagtatakda kung kailan at saan aatakehin ng sandatang lakas ng Ukraine ang teritoryo ng Rusya. Lumilitaw na ang tinawag ni Vladimir Putin na Nazi Rehimen ay hindi pala kasali sa mga pag-atake sa Rusya. At ito, inuulit ko, ay opisyal na pahayag ng State Duma ng Russian Federation. Higit pa dyan, matapos ang lahat ng banta tungkol sa pag-atake sa Kyiv at mga panawagan sa mga dayuhan na lumikas mula sa kabisera ng Ukraine, lumabas na binaliwala ng mga kaalyado ng Ukraine sa Estados Unidos at European Union ang panibagong mga banta ng Kremlin. Pagkatapos ng pag-uusap kay Lavrov, sinabi ni kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Marco Rubio na sinubukan siyang takutin ni Lavrov at iginiit na talagang napakadelikado na ngayon sa Kyiv. Kung saan sumagot si Rubio at sinipi, ang Kyiv ay matagal ng isang napakadelikadong lugar, wala namang bago. Ito na ang sukdulan. Lumabas ang ebidensya na Russia ay nagpakawala ng misil sa Ukraine noong gabi ng Mayo 24. Dalawang Oreshnik na misil nga ang ginamit pero isang nasira. At ngayon lang nakatanggap tayo ng opisyal na kumpirmasyon tungkol dito. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode, mag-komento sa video at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Mga kaibigan, kung naging interesante at kapaki-pakinabang ang episode na ito para sa inyo, salamat sa suporta sa YouTube channel na ito. Pwede kayong mag-donate gamit ang mga link, detalye sa video description o QR code sa inyong screen. O siya ay Vladimir Putin, gaya ng inaasahan, umatras na sila. Pasensya na sa pananalita ko. Kagabi, si Sergey Lavrov ng Russian Ministry of Foreign Affairs ay nagbanta ng matitinding pag-atake sa Kyiv at tumawag kay Marco Rubio. Tinawagan niya si US Secretary of State Marco Rubio para personal na bigyang babala na delikado sa Kyiv at payuhang lumikas na ang mga Amerikano mula sa kabisera ng Ukraine. Pero pagkatapos nito, may mali na namang nangyari. Napahiya na naman ang mga Ruso. Hindi tatamaan ng Russia ang opisina ng presidente ng Ukraine at ang Verkhovna Rada sa mga inihayag nitong pag-atake sa mga sentrong gumagawa ng desisyon. Hindi ito gawa-gawa. Direktang sipi ito mula kay Andrei Kartopolov, tagapangulo ng State Duma Defense Committee ng Russian Federation. Ayon sa kanya, ang administrasyon ng presidente ng Ukraine at ang mga mambabatas pakiusap pansinin ay hindi talaga kumokontrol sa sandatahang lakas ng Ukraine at hindi rin sila ang nagtatakda kung saan at kailan aatakehin ang teritoryo ng Russia. Kung si Zelensky at ang mga mambabatas ay hindi kasali sa mga pag-atake sa Russia at hindi namumuno sa sandatahang lakas ng Ukraine, bakit sila aatakihin? Ano ang masasabi ninyo sa lohikang ito? Ngayon, magbabahagi ako ng sipi mula kay Kartopolov. Alam nating lahat na si Vladimir Zelensky ay hindi pumupunta sa opisina. Nasa bunker siya at ang opisina niya ay may 2 gwardya at 5 tagalinis lang. May saysay ba magsayang ng mamahaling mga bala para sa isang walang lamang lugar? Ang target ng mga pag-atake ng Russia ay ang mga nakabaon at protektadong command center ng sandatahang lakas ng Ukraine, iba pang ahensya ng seguridad at estruktura ng pamahalaan. Dapat nating tandaan na wala sila sa gitna ng Kyiv, kundi sa mga bukas at matitibay na kuta. Tungkulin nating tukuyin at sirain ang mga ito gamit ang ating mga sandata. Ang utos na tamaan ng direkta si Zelensky ay si Vladimir Putin lang ang maaaring magbigay. Higit pa dyan, itong si Kartopolov din ang nagsabi na hindi sila tatama sa mga tulay sa Kyiv dahil isa pang sipi, itinayo ito ng mga Soviet na manggagawa gamit ang mga materyales ng Soviet. Hindi nito kayang tiisin ang tama ng daan-daang munisyon kabilang ang mga bombang panghimpapawid na may bigat na 500 kilo. Ayon sa kanya, hindi praktikal mag-aksaya ng misail sa mga tulay na ito. Sabi pa niya, tuloy ang pag-atake ng mga sundalong Ruso sa Kyiv hanggat wala pa silang nakikitang malinaw na pagbabago sa opisyal na posisyon ng pamunuan ng Ukraine. Kahandaang pumasok sa negosasyon at tanggapin ng walang pasubali ang mga kondisyong paulit-ulit ng sinabi ng ating bansa.
Sa madaling salita, sila ang unang nagbigay ng utos. At pagkatapos ay parang, ay nako, teka lang, parang napapahiya ako at nagbanta pa sila. Klasikong taktika yan ng mga hindi marunong maligo at mababangis na Ruso. Noong Mayo 25, nagbanta ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Rusya na atakehin ng mga sundalong Ruso ang mga pabrika ng depensa, sentro ng pagpapasya at command post sa Kyiv. Bilang tugon sa umano'y pag-atake sa dormitoryo sa Inangking Luhansk, sinabi ng kagawaran ng ugnayang panlabas na sumobra na ang pasensya ng Rusya. Nanawagan ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng mga hindi naliligo na Ruso sa mga dayuhan, pati diplomat, na agad lisanin ang Kyiv at pinaalalahanan ang mga residente na iwasan ang mga pasilidad ng militar at administratibong infrastruktura ng rehimen ni Zelensky. Sabi ni Kartopolov, mukhang walang pinamunuan si Zelensky. Pagkatapos nito, tinawagan ng pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Rusya na si Sergey Lavrov, si US Secretary of State Marco Rubio at tinangkang takutin ang mga Amerikano. Ayon kay Lavrov, inutusan ni Vladimir Putin ang hukbo ng rehiyon na regular na bombahin ng Kyiv bilang ganti sa mga teroristang atake ng Ukraine. Ang mga target ay magiging mga pasilidad na ginagamit para sa pangangailangan ng sandatang lakas ng Ukraine at mga sentro ng paggawa ng desisyon. Pero dito, may mali pa rin. Mukhang inasahan sa Kremlin na matatakot ang lahat at magsisimulang magpanik. Diyos ko, lilipad na ang Oreshnik, isa pa, sandatang nuklear, at lahat ng diplomat ay nag-iimpake ng gamit, tumatakas mula sa Kyiv, may pila sa kalsada, lahat ay sumusubok tumakas mula sa kabisera ng Ukraine. Pero hindi ito nangyari. Hindi pinansin ng mga kaalyado ng Ukraine ang bagong banta ng Kremlin. Sinabi ni kalihim ng Estado ng Amerika Marco Rubio na dapat matapos ang digmaan sa Ukraine kasunod ng tawag ni Sergey Lavrov na lumikas ang mga diplomatikong kawani at mamamayang Amerikano mula Kyiv. At narito ang isang napakagandang sipi mula kay Marco Rubio. Nagpadala sila ng babala sa lahat ng embahada. Sa palagay ko, tumawag lang siya para personal sabihin na oo. Abiso sa lahat ng embahada na magiging delikadong lugar ang Kyiv. Pero pakinggan mo, matagal ng delikadong lugar ang Kyiv. Wala namang bago. Ayon din kay embahador ng European Union sa Ukraine na si Katarina Maternova, ito ang kanyang sinabi. Nagbanta muli ang Russia sa mga diplomat at dayuhan. Pinapalayas kami sa Kiev. Hindi kami aalis. Ang ganitong banta ay hindi lakas, kundi kawalan ng pag-asa. Habang lalong nagiging agresibo at mapagbanta ang Kyiv, mas napagtatanto ng rehimen ni Vladimir Putin na hindi niya kayang buwagin ang katatagan ng Ukraine at suporta ng mga kaalyado nito. Mananatiling matatag ang Kyiv, mananatiling matatag ang Ukraine, at ganoon din tayo. Ang mga banta ni Lavrov at ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Russia ay isang obra ng pagkukunyari. Ang rehimang taon-taon nang bumobomba ng tirahan, museo, ospital, paaralan at planta ng kuryente, ngayon biglang nagsasalita tungkol sa internasyonal na makataong batas at mga kombensyon sa Geneva. Ang parehong rehimen ni Vladimir Putin na gabi-gabing nagpapasabog ng mga missile at drone sa mga sibilyan, na yon, tingnan mo, ay nagbababala sa iba na lumayo. Alam naming eksakto kung ano ang ibig sabihin nito. Gusto ng Russia ng takot, pagkataranta at pag-iisa ng Ukraine, pero hindi ito uubra. Sabi ng mga Europeo at Amerikano, pakinggan nyo mga Ruso, pwede kayong magyabang, pero hindi naman yan epektibo. Sino ba ang tinatakot nyo? Ipinakita nyo ang Oreshnik nyong walang kwenta na nagkakahalaga ng $50 milyong. At ang sukdulan ng lahat ng palabas na ito ay mga Ruso ay tungkol talaga sa Oreshnik na yan. Nagpakawala ang Russian military ng dalawang pinakabagong Oreshnik na ballistic missile sa Kyiv noong malawakang pag-atake Mayo 24. Gayunpaman, nagkaaberya at bumagsak ang isa sa mga ito sa sinakop na rehiyon ng Donetsk. Isinulat na ito ngayon ng American Institute para sa Pag-aaral ng Digmaan. Naitala ng kamera ang aberya ng Oreshnik. Sa Donetsk, ito ay tumutok sa hilaga. Sa video, kitang-kita ang pagbagsak ng 6 na submunitions na karaniwan sa misail na ito sa okupadong Avdiivka o Yasino Bataya. Mga 40 kilometro mula sa linya ng harapan kung saan maaring naroon ang mga posisyon ng tropang Ruso. Sa pag-atake sa Kyiv noong gabi ng Mayo 24, iniulat ng mga monitoring channel ang unang paglulunsad ng Oreshnik bandang 1:00 ng madaling araw. Gayunpaman, walang impormasyon kung saan ito tumama. Mukhang nasira ang misil habang papunta pa lang sa hangganan ng Ukraine. Pagkatapos, nagpalipad ang mga sundalong Ruso ng pangalawang Oreshnik na walang nuclear warhead na tumama sa Bila Tserkva. Pero heto pa ang isa pang napakahalagang detalye. Dito muling napahiya ang mga Ruso.
Ang Ministry of Defense ng Russia pagkatapos ng pag-atake sa Kyiv ay nagdeklara na gumamit sila ng mga Oreshnik sa maraming bilang pero hindi nila isiniwalat ang eksaktong bilang ng mga ilunsad na misel. Ibig sabihin, mukhang hindi agad nila naayos ang kanilang pahayag at alam naman nila na hindi sila nakawala ng 2 misel. Parang sinabi nila, 2 misel ang ginamit namin, winasak namin ang kalahati ng bansa, tapos na, naging nuclear ash na. Eksaktong ganoon ang ulat. Tapos, mukhang may lumapit sa kanila at nagsabi, "Pakinggan nyo, isa sa mga misil natin hindi nakarating sa target." Sabi nila, "Nako, ano pa nga bang magagawa natin?" Dito, naalala ko lang, isang missile na tinatawag na Oreshnik ay nagkakahalaga ng $50 milyong. $50 milyong basta naligaw, bumaksak, nahulog sa Donetsk na rehiyon. Samantala, ang paggamit ng Oreshnik ay hindi rin ikinatuwa ng mga Z-vlogger ng Russia na tinawag itong pagpapakitang tao lang. Halimbawa, isinulat ng channel na Rybar na ang pag-atake gamit ang mga bakal na walang pampasabog ay nagdudulot lamang ng psikolohikal na epekto na pababa ng pababa sa bawat pagkakataon. Isa pang korespondentang pandigma ng Russia, si Vladimir Romanov, ay nagsabi na ang Ministeryo ng Depensa ng Russian Federation ay basta na lang tumira ng napakamahal na bakal sa lupa. Para lang sa magandang larawan na pinaniniwalaan lang ng mga retirado. Maglalagay ako ng ellipsis dito. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments ng episode na ito. Mag-subscribe sa YouTube channel na ito, i-like at pindutin ang kampanilya para hindi ma-miss ang bagong episodes. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. At saka, bisitahin ninyo ang description, may maliit akong sorpresa para sa inyo doon, lalo na para sa mga gustong mag-aral ng mga banyagang wika. Yon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.